Huwag mong hayaang tapak-tapakan ang iyong pagkatao dahil lang sa maling panghusga. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction po ulit tayo mga tagapanood. At ang balita po nagagawa natin ng reaction video sa araw na ito ay ang balitang Sampaguita vendors naglabas ng resibo sa tunay niyang pagkatao. At yan po'y galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Sampaguita vendor na si Jenny nagsalita na sa pananakit sa kanya ng security guard. Jenny nilinaw ang tungkol sa kanyang pagkatao at mga nag-aakusa na parte daw siya ng isang sindikato. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Marami nga ngayon ang mga netizens ang duda sa Sampaguita vendor na si Jenny, ang estudyante na pinagsabihan ng security guard sa Mega Mall dahil nakaharang at nakakaabala daw umano ito sa daan, na ayon pa sa ulat ay mahigpit na pinagbabawalan ng lahat ng tumambay doon at magtinda dahil ito ay alinsunod sa utos ng mall. At matapos nga mag-trending ang pag-aaway ng estudyante na Sampaguita vendor at security guard, ay maraming larawan naman ang lumabas kung saan ay ang nasabing estudyante ay kilalang street dweller daw, bukod dito ay kilalang pasaway din daw ito sa kalye, subalit ang lahat ng ito ay pawang pagbibintang lang pala. Dahil ayon sa mga nakakakilala kay Jenny ay totoong estudyante daw ito, kaya daw ito nagtitinda ng sampaguita para may pangbaon sa eskwelahan at makatulong sa kanyang magulang dahil hirap sila sa buhay. At mismong negosyante at influencer na si Rose Mertan ang nagkumpirma na totoong estudyante at natulong sa magulang si Jenny, dahil nakausap niya ito sa pamamagitan ng messenger. Narito ang ilan sa mga kanilang pag-uusap. Ayon kay Jenny, ay college na daw siya at taga-Muñoz pa daw siya. Nang matanong naman siya ni Rosemer kung totoo ba ang mga nakarating sa kanya tungkol sa parte daw siya ng sindikato na pakalat-kalat sa kalye, ay agad naman itong itinanggi ni Jenny. Ayon sa kanya, hindi po, naiiyak na nga lang kasi ako kasi sa dami po nang nagsasabi na hindi daw po ako nag-aaral, tsaka modus lang daw po ako. Nang tanungin naman siya ni Rosemer kung may proof ba siya na totoong estudyante siya ay agad naman siyang nagpakita ng resibo, kagaya ng ID at mga larawan na naka-uniform siya. Bukod dito ay pinakita niya rin ang larawan niya nung graduate siya ng high school. Samantala, ayon sa ibang mga nakakakilala kay Jenny ay madalas din daw nila itong tulungan dahil sa sobrang hirap ito sa buhay. Katunayan ay binibigyan pa nga siya ng pambaon pati ang kanyang kapatid para lang makapasok sa school. Kaya naman sa mga nagsasabi na isa daw siyang street dweller at pasaway sa kalsada ay wala daw itong katotohanan. At kailanman ay hindi daw ito ng limos para lang makakain at may pambaon. Dahil ang totoo ay nagsusumikap ito para sa kanyang pag-aaral at para makatulong sa kanyang pamilya. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga tagapanood na huwag tayo basta-bastang huhusga sa isang tao base lang sa nakikita natin sa kanyang itsura o dahil lang sa nakita nating may ginagawa siyang kakaiba sa iyong paningin, iba na kagad ang iisipin mo patungkol po dun sa tao na yun mga tagapanood. Di po ba? Mas okay nga po yung ginagawa nitong Sampaguita vendors na ito na hindi siya nanglilimos kagaya ng sinabi niya. Bagkus nagtitinda po siya ng sampaguita para matulungan yung kanyang pamilya na kahit papaano magkaroon po siya ng pambaon niya sa pang-araw-araw na pagpasok niya sa paaralan. Di ba? Wala po siyang inaabalang mga tao, mga tagapanood, nakakalabit, nahihingi na barya lang po kuya, pang pamasahe ganito. Wala po ganun siya mga tagapanood. Bagkus nagtitinda siya ng sampaguita, lumalaban po siya ng patas sa buhay. Kaya wag po nating husgahan yung bata na base lang dahil nasa kalsada siya ay ibig sabihin na nun pakalat-kalat na siya at nagiging pasaway na sa kalsada. Hindi po ba mga tagapanood? Pero yung mga tao nakala mo disente ang suot, di ba? Akyat bahay pala. Disente ang suot, drug addict pala. Disente ang suot, manloloko pala. Hindi po ba mga tagapanood? Maraming ganun. Di ba? Ayun, tinitingala nating mabuti. Yung ganda naman ng ayos ng lalaki na yun. Yung pala, nananalisi lang sa loob ng mall.
'Di ba? Ito lumalaban po ng patas sa hirap ng buhay, mga tagapanood. Nagtitinda po siya para magkaroon ng pambaon sa pang-araw-araw. Tapos mahuhusgahan lang at mapagbibintangan lang ng pangit. Hindi po ba, mga tagapanood? Ang masaklap pa dito, sisirain pa yung kanyang paninda. Pero hindi po nangangahulugan na pinagtatanggol ko si Sampaguita Girl doon sa pagtitinda niya. Sang-ayon din po ko doon sa ginawa ng management ng SM na tanggalin at hindi na pwedeng mag-apply ng trabaho sa lahat ng mall. Ano po nun, mga tagapanood, napakasakit na parusa para sa isang guard. Dapat suspension na lamang at pinahingi ng public apology doon sa Sampaguita vendor. So yun lang po, mga tagapanood. Kung nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.